whatever the sentence is dito sa mga katulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napaka-importante para sa mga biktima at kaanak nila na officially ma-recognize, mapatunayan at ma-convict that this guy committed crimes against humanity. Para sa kapanatagan nila, no? Yun yung hustisyang hinahanap eh. Miski makulong yan ng, kunwari ngayon, detained na naman siya, di ba? Pero after sentencing, makulong 2-3 taon. I don't know, no? Malaking bagay yun sa mga biktima eh. Di ba? Officially, you committed this heinous crimes. Hindi ba? Certainly, actually, yun yung pinaka-common. Maraming definisyon ng hustisya ang mga biktima. Iba, syempre, an eye for an eye, up to parang sana man lang mag-sorry siya, gano'n. Pero yung pinaka-minimum among all of them, ma'am, sana kilalanin naman kami na kami ang biktima officially by either the Philippine government or any entity. Kasi sa ngayon, ang lumalabas sa record, ang mga kaanak nila ay kriminal. Pinatay under a legitimate government policy. So the recognition that they are victims of a particular state policy ni Pilipinas, wala pa sa ganong tungtungan eh. Maski nga sa Quadcom, sabihin na natin, biktima, ganun sila ng ganun. Pero there is no legislative effort, there is no law, there is no bill that talks of them as victims. There would have been in the previous Congress na parang recognition of victims of extrajudicial killings. Iniintay ko kung na-edit na ba namin yung bill for refiling this term. Ang kasama namin nun, parang si Congressman Tino, i-check ko. Parang ano yan. Actually, dito ko, ito yung gusto kong next sa pag-usapan. Definitely makakatulong kung yung recognition na yan manggagaling from this from our own government. Diba? Kasi napakalaki ng value, for instance, yung human rights victims, compensation, recognition and reparation act, diba, during the Aquino administration when it came to victims of the martial abuses. What do you think? Ano kayong pumipigil dito sa Marcos administration from, let's say, doing that same thing in the case of the victims of the Duterte drug war, o kaya magtayo ng Truth Commission para magkaalaman, ma-ventilate ng mga kaanak ng mga biktima yung kanilang sentimiento, malaman talaga yung buong katotohanan. Given the evidence, whatever is left of the evidence with the different agencies of government. Kasi nga, di ba, sinabi ni Boying Rimulya as DOJ Secretary before, ang hirap kumalap na ebidensya eh. Pero, di ba, nothing stops this government from doing that, di ba, initiating a Truth Commission. Well, ako una, katamaran. Yan naman, katam, di ba? Yan ang unang kasalanan kasi... Ang haba ng sinabi ko, katam lang pala dapat sinabi ko. Kasi di ba, ang lang okay. Mga government officials, dagdag trabaho, ano ba yan? And then, from what I understand, dito din kay Remulla, he did not know where to start. Yeah. To be frank, there were so many places he could have looked into. For example, punta siya sa police, kalkalin niya lahat ng dokumento, etc. So, I don't know why they're not doing what they can or the most that they can. Pero second, ang isang bahagi niyan for me, ang Marcos administration ay may bahid pa rin nung the Marcos 1.0 administration. At si Bongbong Marcos, who was not a child then, sabi nila, bata pa lang ako niya. No, matanda na po siya noon. Nakita niya yung, I would say, yung value ng you are feared, diba? Sa The Prince, Machiavellian. If you are feared, at the same time you are loved, may ganun, diba? Pero yung fear, yung opposition, iwawaksi mo, yung mga tao, sumusunod sa'yo dahil alam nila may kaya kang gawin sa kanila. And which is one aspect of his policy now, yung continuing campaign niya against quote-unquote terrorism, continuing campaign, in fact, against drugs. Mahirapan siya kapag pumosisyon siya na, lahat ng human rights, na violate ang human rights under a state policy, pwedeng mag-claim. Nako, parang masyadong maraming lalapit, baka mamaya may mga sasabihin, ako po, biktima po ako ng human rights violations, na
under the state policy of corruption. Nakaw, pila-pila yung mga tao. So, Sa akin, that's a valid concern that might be stopping this administration from doing that. Pero kung gusto ng Pangulo, talagang ano na siya, no? Nasa legacy mode, gusto niyang i-deodorize yung napakabantot na imahe ng kanyang ama, di ba? Sagad-sagarin na niya. Lalo, oo nga. 2026 na eh. By next year, 2027 na. O, pag nagpalit ng administrasyon, yari siya. Ito, you have to give it to the victims, to their relatives, and ultimately to the cause of justice. Yung buksan, Truth Commission, di ba? Yun nga, actually, hindi ko din maisip kung ano pang pumipigil, except yun nga, yung parang Katam. family history, katam, or hindi ko alam, or ayaw niya lang, parang, Kadiri, what's that? I don't know. May ano ba dyan? Ito ba nga, Attorney Chris, politically, no? Ngayon kasi, siya yung supposedly naglagay ng front and center nitong corruption issue when it comes to flood control sa kanyang zona. Tama naman, siya yung gumawa nun, di ba? Nahiya naman kayo. Pero bumabalik sa kanya eh. Di ba? Isipin mo, ikaw nagsimula. Pero ikaw yung bugbog sarado rin sa sariling issue na ikaw yung nagbukas. Pero pag ginawa mo itong Truth Commission na pwede mo naman gawin sabay-sabay, hindi ba? Pwede kahit pa paano politically, makakatulong pa sa iyan. Pwedeng ma-deflect yung attention away from the putrid image that you're getting now because of this flood control issue. Dahil dito, makikita mo, lalabas din yung baho, lalo ng mga Duterte. Yun lang naman, hindi man ako namimilit. Napapag-usapan lang natin, wala namang nanonood sa atin na taga Malacanang eh. Ganun ba? Wala. Tayo lang nag-uusap dito. Padala natin yung link dyan. Pero, I would agree. They really have to do something. At kaya, kung ako, pag tinatanong ako, so natulungan ba kayo ng Marcos administration? Ako nga bayad ka ba ng Marcos administration? Hindi. Wala. Maski nga po nung Quadcom, okay ako parang, ano ba itong, saan nyo napupulot yan? Maski nung Quadcom, yung pamasahe, talagang kami, ang sabi nga nung pamilya, ma'am, ang ano natin, ang ganansya natin dito, libre pagkain, kasi may pa-lunch. Pero yung pagpunta doon, yung pagkumbinse, yung legwork, walang, kumbaga yung Quadcom itself, kumbaga sabi nga din ng ibang congressman, di ba? O sige, punta kayo sa amin, magreklamo kayo sa amin. Parang kami, paano? Kailangan mong pamasahe, kailangan mo actually ng tao na pupunta sa communities, i-explain sa kanila kung anong gagawin. Kailangan mo ng pambayad ng Xerox, ng pang-request ng mga dokumento, and so forth. Kaya, nakukulangan ako. Pero buti naman nung latter part ng Quadcom, yung lipad anihin ko to, yung lipad ng dalawang nanay galing Cebu, sinagot nila. Ng government? Ng Quadcom. Okay. Sa isang committee yata, pinasok doon sa, ito yung simula to, no? Yung binigyan ng pagkakataon mag-ventilate yung mga victims, tama? Okay. Pero yung Cebu kasi, siguro basta later part na ng 2024 yon, mga October na yata. So, parang kami, pwede palang magpaano dito, magpa-reimburse. Dami-dami pera ng Congress eh. Yeah, pero kung ano man, of course, merong mga congressman na sumuporta. May nagpa-merienda, parang may nagpa-jeep yata na sabi namin, paano po yung mga taga-Bagong Silangan, gusto po sanang marami sila. Yan. So, in some parts, may sumagot naman. Pero, yung systematic, tapos yung kumbaga programmatic na suporta, yun yung wala. Kaya ang hirap lang sagutin kasi meron namang parang nagpapaabot. Sabi nga ngayon, may isang congressman, sabi niya, sasagutin niya yung pamasahe. Kaya lang, paano? Ano ba? Sa publiko ba tayo, sa media ba tayo mag-uusap? Paano ba to? May naisip ako, Attorney Chris, pati ba naman sa ganyan, meron pa rin elemento ng patronage. Kailangan dadaan ka rin sa personalidad. Hindi magkakaroon ka pa ng utang na loob dun sa congressman. Kung policy-driven yan o programmatic as you mentioned, hindi mo kailangan magmano rin sa congressman, di ba? At saka yung, sabi nga namin, parang how do you access that? Magsasaya ka sa Google Form, saka pupunta ka sa office ng congressman at magsusumamo. Kakato ka, hingi nga referral letter. Naku po, ito na naman ang mga GL pala yung guarantee letter, referral letter. So,
sana kung gusto nilang tulungan yung mga biktima, tingnan nila from the victim's perspective. So, stakeholder-driven dapat. Ano ba ang kailangan nila holistically? Kasi sabi nga ng biktima, sa totoo, isang parte na nga lang yan ng buhay namin, yung pagiging biktima. Pero tandaan niyo po, kami rin ay mamamayan na naiipit sa mataas na presyo ng bilihin, yung pamasahe nga ng jeep, issue namin dati. Dahil tumataas yung pamasahe, may kapag rerenta ka, mataas yung presyo. Buti na lang, meron kaming ilang kaibigan sa Piston na, sige, sabi nila, o sige, medyo discounted yung jeep natin. Mm. Kaya talagang pahirapan. Mm. Tapos, parang ikaw pa ang kailangan talagang magsumikap bago mo ma-access ang kung anumang services na nandiyan. Kaya Pero kung yun nga, Truth Commission ang isang bahagi, yun na nga lang yung well, maliit pero at the same time malaking bagay. Katotohanan, oo. sana naman maibigay kahit paano.